Ang aklat ng propetang si Joel. Isa itong maikling koleksyon ng mga tula ng propeta na talagang matindi pero nakakapagtaka. Ang Joel ay naiiba sa mga propeta sa ilang bagay. Una sa lahat, walang malinaw na impormasyon kung kailan isinulat ang aklat na ito. Malamang na sa panahon ito ng Ezra Nehemias pagkatapos nilang makabalik mula sa pagkabihag. Kasi binanggit niya ang Jerusalem at ang templo. Pero parang wala kahit sinong hari. Ang isa pang kakaiba ay alam na alam ni Joel ang iba pang mga aklat sa mga kasulatan. Tinutukoy o binabanggit niya ang mga propetang sila Isaias, Amos, Zephanias, Nahum, Obadias, Ezekiel, Malakyas, at kahit ang aklat ng Eksodo. May koneksyon ito sa huling naiibang katangian. Kahit kailan hindi inakusahan ni Joel ang Israel ng tungkol sa partikular na kasalanan. Gaya ng marami sa ibang mga propeta, inihayag niya na darating ang paghuhukom ng Diyos para hatulan ang kasalanan ng Israel. Pero hindi niya sinabi kung bakit. Malamang iniisip ni Joel na, kagaya niya, binabasa mo ang mga libro ng mga propeta, kaya alam mo na ang lahat tungkol sa pagrerebelde ng Israel. Sa kabuuan, ang tatlong katangian na ito ay makakatulong sa atin para maintindihan ang maliit pero nakakamanghang libro na ito. Si Joel ay isa sa mga manunulat sa Biblia na babad sa mga mas naunang kasulatan. Ang mga natutunan niya sa mga ito ang nakatulong para mabigyan niya ng kabuluhan ng mga trahedyang nangyari sa panahon niya at nagbigay din ang mga ito sa kanya ng pag-asa. Tara, magsimula tayo at pag-aralan ng mensahe ng aklat na ito. Sa mga kabanata 1 at 2, tinutukan ni Joel ang araw ng Panginoon. Isa itong pangunahing tema sa mga propeta. At inilalarawan nito ang mga nangyari sa nakaraan ng magpakita ang Diyos sa makapangyarihang paraan. Iniligtas ang kanyang bayan at tinalo ang kasamaan. Naalala mo ang mga salot sa aklat ng Eksodo? Pero nakita ng propeta na ang mga pangyayaring ito sa nakaraan ay tumutukoy din sa hinaharap kapag hahatulan ulit ng Diyos ang kasamaan ng kanyang bayan at ng mga bansa at para iligtas ang buong mundo. Kaya dito sa Kabanata 1 at 2, pinagsama ni Joel ang dalawang magkatulad na tula na nakatuon sa temang ito. Ang Kabanata 1 ay tungkol sa araw ng Panginoon sa nakaraan. Nagsimula siya sa pagbalita tungkol sa pagkawasak na nangyari sa Israel. Inatake at sinalanta ito ng mga tipaklong. Ang kanyang paglalarawan ay nagpapaalala sa nangyaring araw ng Panginoon laban sa Egypt. Naalala mo ang ikawalong salot mula sa Eksodo, Kabanata 10? Ang naiiba sa pagkakataong ito, ang mga tipaklong ay ipinadala laban sa Israel. Kaya nakiusap si Joel sa matatanda at pari na pangunahan ng mga tao sa pagsisisi at panalangin. At pati si Joel mismo ay nagsisi kasama ang lahat ng pari. Kasunod dito ang Kabanata 2. Mayroon din itong parehong disenyo at daloy ng ideya. Nagpahayag si Joel tungkol sa isa pang araw ng Panginoon. Pero sa pagkakataong ito ay sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Isa itong nalalapit na trahedya na darating sa Jerusalem. Inilarawan niya ang isa pang pagsalakay ng mga tipaklong. Pero gumamit siya ng mga imahe mula sa militar at malawakan ito. Naging hukbo ng Diyos ang mga tipaklong, gaya ng mga sundalo at mandirigmang nakakabayo. Nagmamarcha sila at winawasak ang lahat ng nasa daan. Nagdilim ang araw at nayanig ang lupa. At sinabi ni Joel, nakakakilabot ang araw ng Panginoon. Sino ang makakatagal dito? Kaya nanawagan ulit si Joel sa mga tao na manalangin at magsisi. Punitin ang mga puso, hindi ang mga damit, at magbalik loob sa kanilang Diyos. Sa madaling salita, alam ni Joel na maaaring panlabas lang ang pagsisisi para makaiwas sa parusa. At sinabi niyang hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ang gusto niya ay tunay na pagbabago. Dapat tigilan ng kanyang bayan ang kanilang pagkamakasarili at kasamaan. Pagkatapos ay sinabi ni Joel kung bakit kailangan magsisi ng Israel. Dahil mapagbigay at maawain ng Diyos.
Hindi siya madaling magalit at puno siya ng pagmamahal. Humuhugot siya rito mula sa aklat ng Eksodo tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa Israel pagkatapos nilang sambahin ng gintong baka. Mula sa kwentong yun, naintindihan ni Joel na mas makapangyarihan ang awa at pag-ibig ng Diyos kaysa sa kanyang galit at paghatol. Kaya pinangunahan niya ang pari sa pagsisisi at pananalangin. Hiniling niya sa Diyos na iligtas ang kanyang bayan. Pagkatapos ng dalawang tula na ito, nagbago ang eksena at nagkaroon ng maikling salaysay tungkol sa naging sagot ng Diyos sa pagsisisi ni Joel at ng bayan. Napuno ang Diyos ng habag para sa kanyang lupain at naawa siya sa kanyang bayan. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos na babalik na rin niya ang mga nakakapinsalang epekto ng araw ng Panginoon na ito at gagawin itong kaligtasan imbis na magpaparusa. Kaya una, tatalunin niya ang mga nagbabantang sasalakay. Pwedeng mga tipaklong ang tinutukoy dito at itataboy niya palayo hanggang sa mawasak ang mga ito. Pagkatapos ay ibabalik niya ang nasirang lupain at bibigyan ito ng buhay at gagawin itong sagana muli. At panghuli, sinabi ng Diyos na ilalagay niya ang kanyang banal na presensya sa gitna ng kanyang bayan. Talagang makikita ito at mararanasan ng lahat. Hanggang sa puntong ito, pinapakita ng mga tula ang kwento tungkol sa pangunguna ni Joel sa Israel para makita kung paano nagbunga ang kanilang kasalanan ng pagkawasak at hatol ng Diyos. Pero para sa Diyos na maawain, laging may pag-asa. Sa lahat ng nakaraang pangyayari na ito, nakita ni Joel ang mukha ng araw ng Panginoon sa hinaharap. Kaya sa huling bahagi ng libro, nagsulat si Joel ng 3 pang tula na nakaayon sa 3 bahaging tugon ng Diyos. Pinagsama-sama niya ang mga paglalarawan mula sa iba pang aklat ng mga propeta at ginawa itong pangitain ng pag-asa para sa lahat ng nilikha. Kaya una, mas pinalawak ang pag-asa sa presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Sa hinaharap, ang Espiritu ng Diyos, ang personal na presensya niya, ang pupuno hindi lang sa templo, kundi sa buong bayan niya. Tinutukoy dito ni Joel ang mga pangako ni Isaias, Jeremias, at Ezekiel na darating ang Espiritu ng Diyos para baguhin at bigyan ng kapangyarihan ng kanyang bayan para tunay nilang mahalin at sundin siya. Binalikan ni Joel ang pangako ng Diyos na tatalunin niya ang nagbabantang sasalakay. Nakikita ni Joel ang mga tipaklong na katulad ng mayayabang at mararahas na bansa sa kanilang panahon. Sila ang naninira at nagpapahirap sa mga tao. Kaya tinukoy niya ang mga pangako ni Isaias, Zephanias at Ezekiel tungkol sa araw ng Panginoon sa hinaharap. Tatalunin ng Diyos ang kasamaan sa lahat ng bansa at babalik na rin ang kanilang karahasan laban sa kanilang sarili. Hahatulan sila para itama ang lahat ng mali. Panghuli, binanggit ni Joel ang mga larawan ng lupain na binuhay muli. Nakita niya rito ang pag-asa para sa pagbabago ng lahat ng nilikha. Binabalikan niya ang mga pangako nila Isaias, Ezekiel at Zacarias na ang huling araw ng paghahatol ng Diyos ay susundan ng pagbuhay muli sa buong mundo. Isang bagong Eden, kung saan ang presensya ng Diyos sa Jerusalem ay dadaloy kagaya ng isang ilog at magbibigay ng pagbabago sa buong mundo. Kaya nagtapos ang tula ni Joel sa pagpapatawad at awa ng Diyos na nagsisimula sa isang bagong nilikha. Kaya ang maliit na aklat na ito ni Joel ay tumatalakay sa malalim na ideya tungkol sa malawak na mapanirang epekto ng kasalanan at pagkakamali ng tao. Tungkol ito sa pagnanais ng Diyos na ipakita ang kanyang awa sa mga taong handang umamin at magsisi sa kanilang kasalanan. At tungkol ito sa ating pag-asa na ang lahat ng ito ay mauuwi sa panahon na tatalunin ng Diyos ang kasamaan sa ating mundo at sa ating mga sarili. Gagamutin ng kanyang presensya ang lahat at ang lahat ay gagawin niyang bago. At tungkol dyan, ang aklat ng Joel